sa lahat. So, titik natin ngayon yung bagong barya na nirelease ng pagkakalam ko CBCP to siya with collaboration sa ating Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito yung isang set. Parehong barya lang to, pero yung box nila magkaiba. So, direct to nakuha sa CBCP sa Intramuros, Manila office nila. Ito yung kanyang COA or Certificate of Authenticity. So, malinaw dito. 500 years. So, 1521. So, yan yung kay Magellan pa. And 2021. So, last year pala to siya. So, nung lumabas to last year, medyo mahal yung price nito. And this time, nag-reproduce sila ulit. Parang nag-restrike sila ulit. Gumawa ng panibago. At yun na nga, mababa na yung presyo. So, ito po sa likod niya yung kanyang history. Nandito, yung Philippines celebrates 500 anniversary of arrival of Christianity. Ayan. Pero nakasulat dito yung keywords. CBCP in collaboration. Ayan, collaboration with Bangko Sentral. Balikan natin yan mamaya, yung collaboration. And then sa likod, yung kanyang technical specification. So, ito lang yung naging problem. Okay? So, ganun din dito. Check natin yan mamaya. And then, sa baba, nakasulat minted, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So, composition, copper, tapos, ayan, lahat nandyan. Tapos, yung weight niya, and diameter, ayan, polish. Okay. So far, ito yung coin, dalawang barya. Pareho lang to sila. Yung sa likod, ayan. Napakaganda ng barya. I think this one, galing talaga to siya sa Bangko Sentral kasi nga nakasulat doon. Remember natin sa COA, in collaboration. So, yun. In collaboration, yung parang keyword nila doon. Okay. So, perfect para sa akin yung barya. Wala akong masabi dito. At itong capsule nila, ito talaga yung original na ginagamit ng Bangko Sentral. Okay. Kaya ako nasabi yon dahil matagal na ako naghahanap ng ganitong capsule. Wala tayong mahanap nito sa Lazada. So, sa BSP lang talaga siya, or I don't know, meron pa sigurong mapagkukunan na di ko alam. Okay. So, kung tingnan natin dito, sa kanyang COA, naka-mention din dyan. Sabi niya, the design of the obverse, ayan, finiture daw yung sa Limasawa, Leyte. So, ito yun. Yung paglanding ni Magellan sa Limasawa. Okay, tapos yung sa likod, yung kanilang logo. Andyan din yung year. Yan, yung logo nila, saan din yun? Yun din. So far dito sa barya, wala akong masabi. Super ganda siya. Perfect siya talaga. Kasama yung kanyang COA or Certificate of Authenticity. Maganda yung pagka-print. Maganda yung papel. Laminated siya. Yung hindi basta-basta nababasa. Ang naging problem lang dito, yung nakita ko, yung nilagyan nila, hindi ako sure kung Bangko Sentral gumawa nito. Pero wala kasi siyang parang sleeve na ini-insert lang dyan. Usually meron sila parang ribbon or parang sleeve na ini-insert lang siya dyan. Kaya nalalaglag talaga siya. So naisip nila, nilagyan siya ng double-sided na tape para parang ididikit na lang. Which is maling-mali para sa akin. Tingnan nyo rin dito. Ayan. Ayan, nahuhugot na nga minsan. Kasi sa sobrang dikit niya. Ayan. Ang disadvantage is, ayan, kita nyo po, yung certificate natin, nagkaroon na siya ng, I'm not sure kung anong right terms dito, pero dyan kasi dinikit nila yung double-sided na tape, kaya pwede siya damage na ba? Matawag ba nating damage yun? So, yun po ang hindi magandang nangyari sa, parang nagkaroon siya ng lamat. And ito, ngayon ko lang napansin, meron din pala siya dyan, yung isa wala. Okay. So, ito siya. So, sabi nga dito, collaboration. So, ano ba yung collaboration? So, parang they work together with Bangko Sentral. Parang ganun. So, yung CBCP, they work together with Bangko Sentral. So, pagkaintindi ko, ito may personal opinion, gawa talaga siya or nag-initiate dito yung ating CBCP. And then, parang nagpagawa sila sa Bangko Sentral ng barya. Kaya yung barya, napakaganda naman talaga. So, coin with COA. Unfortunately, yung box, ito hindi ako convinced na galing talaga to sa Bangko Sentral. Kasi kung titingnan nyo,
Una-una yung lagayan ng COA, okay? Hindi ganito yung common na lagayan ng COA ng Bangko Sentral na lalagyan na lang ng double-sided na tape tapos ididikit. Hindi yan siya ganyan yung common. Talagang maganda pag galing Bangko Sentral. Ito kasi parang nabibili lang sa Lazada, velvet box, yung parang may pinong balahibo. Ang tawag pagkakalam ko dito ay velvet box. So, ganun din yung isa, yung blue. Ayan din po. Pareho silang velvet box, magandang hawakan kasi parang pinong balahibo. Unfortunately, kaya ko nasabing parang hindi siya original na box. Parang ito lang talaga siya, tsaka yung COA, yung galing sa Bangko Sentral. I assume. Tapos ito, binili na lang ng CBCP sa private sa labas. I think marami din ganito sa Shopee or sa Lazada. Kasi kung titingnan nyo, pag ilagay natin yung coin, hindi siya ganun ka-fit. Ayan. Nagro-rotate. Kung tutusin niya, kung isara natin siya, ayun, umaalog-alog na. Okay? So, pag tinanggal natin, kung hindi tayo mag-careful, mahulog na siya. Ayun po. Oh my God. See? So, I assume, ito siya, binili na lang nila sa labas, while this one ay gawa talaga ng Bangko Sentral. So, yun yung assumption ko. So, kung iyan na natin siya, i-grade natin, COA and coin, 100% perfect. But this one, nasa 75% lang talaga siya. Parang pasang-awa lang talaga. Kasi hindi siya yung parang masabi natin na original na box. Bakit ko nasabi yun na hindi siya original? Kaya meron ako dito isang box. Balik ko lang yung mga coins. Okay? So, kung di tayo mag-careful, check. Pag nataob mo, ayun, umalog na. Pagbukas, oh no. Kaya careful na careful tayo. Kasi hindi ganyan yung gawa ng Bangko Sentral. Meron tayo dito may compare. Ito siya galing sa Bangko Sentral talaga. Okay. Yung kay Pope Francis. Kay Pope Francis, kung mapansin nyo, meron talaga siyang ribbon. So, yan yung lagayan nila ng Bangko Sentral. See? Compared dito, wala. So, anong ginawa nila? Nilagyan na lang ng double-sided na tape. Ay, sorry, yung camera. Okay. So, dito, wala siya. Nilagyan nilang double-sided na lang ng tape sa likod. Ayun. Kaya, sorry. Okay. So, ulitin natin. Kung mapapansin nyo, yung dito, sa Bangko Sentral, meron talaga siyang ribbon. Isin-slide lang natin siya. So, napakaganda niya. Hindi na-damage yung COA. Okay. And then, sa likod, andun, same yung format nila. Format ng Bangko Sentral, ganyan. Tapos, sa loob, yung parang short history, kung sino yung furniture nila. And sa likod naman, yung specification, technical specification. And then, pareho sila, may nakasulat. Minted by Bangko Sentral. Ang kaibahan lang dito sa isa, bumakat na yung double-sided na tape. Kasi nga, dito sa Bangko Sentral, meron siyang ribbon o kaya sleeve kung saan natin siya ini-insert. While this one, wala. Kaya nilagyan nila ng double-sided na tape para idikit na lang. And then yung sa Bangko Sentral, hindi yan siya basta nahuhulog. See? Fit na fit yung barya. Pero yung quality, parehong-pareho sila. Even yung capsule, kung pansin nyo, tugmang-tugma. So, parang ano talaga sila, 100% duplicated. Maliban sa disenyo. Pero yung capsule, yung size, thickness, diameter, pareho lahat. Kaya I assume ito talaga siya igawa ng Bangko Sentral, while yung box, siguro yung CBCP, binili na lang nila to sa labas o kaya sa, yun nga, sa mga private like sa Shopee, sa Lazada, or yung mga local natin na manufacturer. So, yun lang yung napuna ko dito, yung sa bagong gawa ng CBCP na commemorative coin. Maganda yung coin. Pero yung box, hindi talaga siya akma talaga. So, masyado siyang cheap. Lumabas siya, masyado siyang cheap talaga. Kasi hindi siya, una-una nga yung barya, hindi siya fit. Isa yun sa nagpaano sa kanya. Nagpabagsak sa quality. So, compare mo dito, kahit ganun mo yan siya, tagilid mo, hindi talaga yan siya mahuhulog. Well, this one, ayan.
Kaya careful tayo dito dahil pag nahulog, nabasag tong capsule, wala tayong nahanap na ganitong capsule sa Shopee. Merong mga capsule sa Shopee pero hindi siya ganyan. Hindi talaga siya katulad nito. And also this one, madalas nahuhulog dahil wala siyang lagayan dito. Gaya ng isa, meron siyang ribbon. While this one, wala. So yun siya. Kaya nilagyan nila ng double-sided. So hindi maganda. So yun lang yung napuna ko. So far yung coin, wala tayong problem sa coin. Yung box lang, medyo may napuna agad tayo nung nakita natin to siya. Kasi nga, pagka abot sa akin nito, galing sa opisina ng CBCP, nilagay lang dito sa pouch ng JRS. It's okay kung ano yung lagay nila, walang problema. Pero pagka ganun, ramdam ko agad, wow, umaalog. Kaya kinabahan agad ako kung either basag ba or may problema ba. Pag silip ko, so that's it. Okay? So kung hindi tayo mag-careful, like yung nakatayo tayo tapos bigla nating binuksan, ayan, mahuhulog siya at mababasag. Kaya careful na careful tayo. So yun lang yung napuna ko dito sa bago nating barya na kinakolekta ngayon. And then napansin ko agad yung keyword na binanggit nila, hinugot na in collaboration. Ayan, Philippine CBC, ayan, CBCP in collaboration with Bangko Sentral ng Pilipinas. So napaisip ko bakit may collaboration. While yung sa isa, wala talaga siya. Sinabi lang dito, issuance special exclusively crafted by BSP Mint. So wala kang nakitang may collaboration sa mga previous na COA or Certificate of Authenticity ng Bangko Sentral. Okay, so this one, so nag-initiate talaga siguro yung CBCP natin na gumawa ng barya, tapos ni-request na lang nila sa Bangko Sentral na gawan sila ng barya, kasi kalakip itong Certificate of Authenticity at ang yung box binili na lang nila outside or nagpagawa na lang sila outside. So that's it. So ito po yung bago nating commemorative coin na nag-commemorate sa 500 years of Christianity in the Philippines. 1521. So yan yung panahon pa ni Magellan. Sa mga nakakuha nito, congratulations dahil sold out na po ito sa opisina ng CBCP. Meron itong nabibili sa outside sa mga reseller. Yung bagong labas pa lang sa mga reseller, nagkakahalaga na to siya. Yung set na ito, isang piraso, nagkakahalaga na siya ng 1,200. Pero yung nabili to siya sa CBCP office, nasa 1,000 peso lang siya. Pero syempre, pag sa mga reseller na, 1,200. Then yung latest na price na nakita ko online, umabot na to siya ng 1,500. Kasi nga, nagkaubusan na talaga. Kahit sa mga reseller na malalaki dati, naubos na rin yung stock nila. Kaya dun sa mga ibang reseller na may natirahan pa ng stock, 1,500 na yung bintahan. So kung nga pala dito sa niya, hindi ko alam kung merong quantity. Hindi binanggit dito sa COA niya yung quantity. Pero pagkakalam ko nito, 2,000 pieces lang yung ginawa. So 2,000 pieces, napakakonti lang nun. So expected ito siya by next year, siguro 2023 or 24, after 2 years, papalo na to siya ng 1,500 to 2,000 sa isang set pa lang. So kung dalawa, gusto natin dalawa kasi dalawa yung ginawa nila, red and blue. So kung 1,515, so 3,000 na to siya. So kung aabot na siya ng 2,000 isa, so 4,000 na yung dalawa, kaya yung isang set. Kaya sa mga nakakuha, congratulations po. So ito na po yung bago nating or latest nating kinagigiliwan ngayon, mga baryang lumabas. Okay, focus lang natin ulit sa camera. Ayan, napakaganda ng barya. I think yung figure na to nasa painting din to yung nakita ko dati sa Cebu. Yung nasa Cebu kami, nakita ko na to yung first mass sa Limasawa. May painting na ganyan, ginayahan nila. Okay, so gold plated siya, or ang tawag ng Bangko Sentral ay Nordic Gold. Napakagandang barya. Okay po, so maraming salamat po. Subscribe na lang yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat mga kabarya. God bless po sa lahat.